Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang balong babae at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maari bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At kapag tayo po ay dumadalo ng misa, tayo ay nakatatanggap ng biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo. At kapag tayo po ay tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, nangangahulugan na ang tinatanggap natin ay si Jesus. Ang buong si Jesus. Dahil sa pamamagitan ng Eukaristiya, pinapaalalahanan tayo na ipinagkaloob sa atin ni Jesus ang kanyang buhay upang iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Sa madaling salita, mga kapatid, pinapaalaala ng Eukaristiya ang pagkakaloob ni Jesus ng kanyang buong sarili upang tayo iligtas sa ating mga pagkakasala. Kaya magandang tanungin, mga kapatid, ang ating mga sarili kung si Jesus ipinagkaloob niya ang kanyang buong sarili para sa atin, ano po kaya ang kaya nating ipagkaloob para sa Diyos? Ano po kaya ang kaya nating ibigay para sa Diyos? Mga kapatid, sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, higit sa lahat ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, tila parehas may pinatutungkulan. At ano po ang pinatutungkulan nito? Sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ng isang balong babae na nilapitan ni Propeta Elias. At tandaan natin, mga kapatid, nung mga panahong iyon, ang mga babae ay tinuturing nilang second-class citizen. Ang mga babae ay hindi pinakikinggan. Ang mga babae ay hindi pinahalagahan. Pangalawa, siya ay balo.
Siya ay nakadepende sa kanyang asawa. Kaya kapag ikaw ay babae at balo nung panahon ng Panginoon, ang tingin sa iyo ng mga tao, mahirap. Ang tingin ng tao sa iyo, mahina. Ang tingin ng tao sa iyo, maliit. Pero tandaan natin, nung lumapit si Propeta Elias sa Sarephat, at nakita niya ang balong babaeng ito, humingi siya ng tubig. At paghingi niya ng tubig dito sa balong babaeng ito, hindi lang siya nakontento. Sabi niya, maaari bang bigyan mo ako ng tinapay? Pero anong sabi ng balong babae? Wala nga kaming makain, kaming mag-ina, wala kaming makain. Pero meron ako ditong kakarumpot na arina at kakarumpot na langis. At alam natin sa dulo ng kwento, nakakain si Propeta Elias at ang babaeng balo at ang kanyang anak. Walang-wala, pero kayang makapagbigay. At di ba ganyan din ang kwento ni Jesus sa ating ebanghelyo? Habang si Jesus ay nandoon sa tapat ng hulugan ng mga kaloob, pinagmamasdan niya ang mga taong naguhulog ng kanilang mga alay. At anong sabi ng Panginoon? Ang mga mayayaman, ang lalaki ng hinuhulog. Pero yung balong babae, na 2 kusing lamang ang hinulog. Pero anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Dahil mga kapatid, walang taong mahirap na kayang hindi magbigay. Uulitin ko mga kapatid, walang mahirap sa taong may kakayanang magbigay. Ang bawat isa, wala man tayo, pero may kakayanan tayong magbahagi. May kakayanan tayong magbigay. Sabi po nila, may 3 klase daw po ng mga tao pagdating sa pagbibigay. Una, may mga tao daw po na nagbibigay dahil masarap daw po ito sa pakiramdam. Tama po ba? Di ba may mga taong ganyan? Nagbibigay lang dahil it feels good. Masarap sa pakiramdam ang pagbibigay. Kaya nga, minsan, sa pagbibigay natin, ito lamang ay pakiramdam dahil meron tayong nakukuhang kapalit. Meron tayong benepisyo sa pagbibigay. Kaya bigay lang tayo ng bigay kasi ang sarap sa pakiramdam. Pero ano po ba talaga yung intensyon natin? Tumulong sa kapwa o dahil masarap lamang sa pakiramdam? Yung pangalawang klase daw po ng taong nagpapagbigay o nagbibigay, ay nagbibigay sila dahil gusto nilang maging mabuti sa harapan ng iba. Usong-uso po yan sa panahon natin ngayon. May mga taong nagbibigay, pero sa laman ng supot, mukha nila ang nakalagay. Wala akong pinatutungkulan. Nagbibigay, pero mukha nila ang nakalagay para sabihin ng mga tao, mabuti ako, mabuti kami, kaya kami nagbibigay. Di ba minsan kahit di naman sa loob ng simbahan, tuwang-tuwa tayo kapag tayo ay naaabutan ng sobre at gustong-gusto nating maglakad, mag-alay ng sobre. Kasi kapag nag-aalay ka ng sobre, mukha kang mapagbigay. Kahit 20 pesos ang laman ng sobre, hindi naman yan alam nila eh. May mga taong nagbibigay dahil gusto nilang magmukhang mapagbigay. Panghuli, may mga taong nagbibigay dahil gusto nilang maging mabuti.
They give simply because they want to be good. Alam niyo po, nung ako po ay seminarista pa, kapag meron pong mga trahedya sa bansa, kagaya po kapag may nasalanta ng bagyo, kami ho ay pumupunta dun sa Caritas Manila, no, at tumutulong sa mga relief. Isang beses po na-assign po ako doon sa magsusort po ng mga damit. At minsan nakakatawa ho yung mga binibigay. Imaginein po ninyo ha, nasalanta na ng bagyo, ang binibigay, damit pangkasal. Imaginein po ninyo ha, nasalanta na ng bagyo, ang binibigay, gula-gulanit na damit. Minsan nga po, pagtaas ko ng pantalon, butas-butas yung pantalon. Sabi nung kasama ko seminarista, Kuya, uso kasi ngayon yan. Pero ano kaya yung dahilan? Nagbibigay ba tayo kasi masarap sa pakiramdam? Nagbibigay ba tayo dahil gusto natin magmukhang mabait at mapagbigay? O nagbibigay tayo dahil gusto natin maging mabuti? At sa pagbibigay, hindi ito nakukuha sa emosyon. Hindi ito nakukuha sa pakiramdam. Gusto po ninyo malaman kung paano kayo nakapagbigay? Tunay kang nakapagbigay kung ikaw ay nasaktan. Tunay kang nakapagbigay kapag ikaw ay nasaktan. Kaya mga kapatid, sa pagbibigay, hindi dapat ito kakarampot, hindi dapat ito kakaunti, kundi ang pagbibigay dapat buo. At saan nagmumula ang pagbibigay ng buo? Hindi sa kung gaano kalaki ang kaya mong ibigay, kundi ang pagbibigay ng buo nagmumula sa puso. May mga tao, malaking ang magbigay, madalas niyang tumulong, pero parang bigat na bigat naman sa kanilang kalooban. Pero may mga taong maliit niya ang naibigay, pero bukal sa puso. At yun po ang tunay na pagbibigay. Generosity is not how much you can give, but generosity is giving that comes from your heart. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nandiyan po ang mahal na pong Jesus Nazareno. At ano po ang kanyang ipinagkaloob sa atin? Ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong sarili. Nawa, tayo din, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno, maging mapagbigay. Hindi dahil masarap ito sa pakiramdam, maging mapagbigay, hindi upang maging mabait sa harapan ng iba, kundi maging mapagbigay dahil gusto nating magpakabuti. Maging mapagbigay, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.